Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinabi po ni President Marcos, batay pa rin po dito sa flood control projects na heads must roll, heads will roll. Ang dami na naman pautot. Ilang beses ko na po narinig yung heads will roll na yun. Iba-iba lang po nagsasabi pero wala pa rin. Kung pag-aaralan po ni President Marcos, lahat po ng kaguluhan, lahat po ng problema ng kanyang administrasyon, wala naman po sana siyang problema na ganito kalaki. Sa lahat-lahat kung hindi po dahil sa, kumbaga, care of po, ang kanya pong mga suliranin sa kasalukuyan ay care of ng kanyang pinsan o yung House of Representatives sa pamumuno ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Huwag na tayong magbolahan, no? Talagang ano po yan. Yan po ang katotohanan, Mr. President. Kaya yung mga sinasabi nyo ngayon na meron na kayong pangalan, parang hindi na po bagay sa ika-4 na taon, no? Ang kailangan po namin ngayon, mga results na, hindi na po yung mga panang-pangako. Pati yung, ano po ninyo, yung ilang araw na po nakalipas yung SONA. Hanggang ngayon, pinapangako nyo pa rin yung mga sinabi nyo sa SONA. Yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito na naman po, narinig ko na naman po tong mga salitang heads will roll in faulty flood control works. Warning po ni Pangulong Marcos. Alam nyo, Mr. President, hindi naman po sa pag-ano, no? Ito pong mga warning, ito pong mga pangako na ganito na may gugulong na ulo, mayroong mapaparusahan, mayroong mabablacklist. Okay lang po yan, maganda po yan sa unang SONA. Okay po yan, maganda po yan sa unang buwan nyo ng panunungkulan. Ika-4 na taon na po ninyo, no? Ika-4 na taon na po ninyo, ang hinihintay po ng tao, hindi po yung mga magagandang pananalita, kung hindi resulta na po, no? Kung nakakita po kayo ng problema dito po sa flood control project, sinabi nyo nga, na yung mga flood control projects, it's either pinagkitaan, no? Palyado, at higit sa lahat, guni-guni lang. Action na po yung kinakailangan ng mamamayan. Pagkatapos nyo po sabihin niya sa SONA, ano na? Di ba? 1 week after o mahigit 1 linggo pagkatapos nyong bitawan yung mga magagandang pananalita na yan, ano na po? Umaksyon, kasi hindi na po ito unang buwan ninyo, hindi na po ito unang linggo ng panunukulan. Napaglipasan na po tayo ng 3 taon, Mr. President. 3 taon na po nakalipas, hanggang ngayon sinasabi nyo pa rin, eto mga malulupit na sinasabi, no? Eto po, tingnan po ninyo. Ang sinasabi po ng ating presidente, hawak kamay. Eto po sabi, PBBM, hawak na mga pangalan na sangkot sa flood control projects. Hawak na raw yung mga pangalan. Ano pong gagawin nyo rin sa mga hawak ninyo? Action na po, Mr. President. Tapos na po yung mga sinasabi, tapos na tayo sa pamumulitika, kinakailangan naman resulta. Magagandang pananalita po rin yan. Kung ang kahulugan po na magaganda po yung pananalita, ang gagawin nyo po ay 20 pesos na bigas lang, nabibili nyo na mahal at ibibenta nyo na mura, wala rin po yan lahat, no? Yan po ay, kumbaga, tokis lang po eh. Alam niyo po, hindi po ko kailanman bumilib dito sa mga dilawan. Pero tama po si Dilima eh. Ano po sinabi ni Dilima? Walang direksyon.
O, hindi nyo po ba napapansin, Mr. President, binabanata na po kayo ng mga dilawan? Ito po, I wish to comment also. Tignan nyo po, Mr. President, ha? Nung nanalo na po si Dilima, nakapwesto na po, panay upak na. Masarap talaga kasama itong mga dilawan, eh. Nanalo sila, dati bati-bati kayo, di ba? Lahat ng gawin ninyo, puri ng puri sila Dilima, puri ng puri itong mga dilawan. Nung nanalo na po sila, atake na ngayon. Ito sabi ni Dilima, I wish to comment also on the seemingly struggling leadership or the lack of direction of this administration. He acknowledged them, then move on. Walang direction, walang focus, walang giyang. May makina ang gobyerno pero walang driver. Paikot-ikot, patungong wala. Galing na mga dilawan sa ganyan, no? May makina ang gobyerno pero walang driver. Paikot-ikot, patungo sa wala. Inaatake ka na, Mr. President, pero atake rin naman nila, wala rin naman direksyon, eh. May makina pero walang driver, paikot-ikot, patungo sa kawalan ng buhay ng mga pader, ng mga kahirapan. Mga dilawan. Wala rin naman silang alternative na solusyon. Wala po silang solusyon. Umatake lang. Alam mo, Dilima, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Di ba? Kayong mga dilawan, wala talaga rin kayong direksyon. Pareho lang naman kayo ng pinupuna mo ngayon. Totoo naman yung sinasabi mo, walang direksyon ngayon. Parang makina na walang driver. Makina, driver. Dapat sasakyan man lang, di ba? Para kayong makina na walang driver na paikot-ikot na sa wala ng pupunta na may pader ng kahirapan na dapat maklasin ng mga demonyo. Mga punta kayo sa mga karagat-ragat ng apoy. Ano talaga yung mga dilawan, no? Sabay, wow, dagat! Alam mo yun, sa totoo lang, Dilima, naghanap ka ng direksyon ngayon. Yan yung kinampihan nyo, si BBM. Alam na namin na walang direksyon yan. Ika-4 na taon na hanggang ngayon, heads will roll pa rin. Will pa lang, ha? Hindi pa po nagaganap. Heads will roll. Ika-4 na taon. Alam mo, Dilima, tama yung puna nyo, walang direksyon. Pero, noong may direksyon, kay Tatay Digong, alam nyo, na pagtagni-tagni ko lang po sa isip ko kahapon, habang nagpo-program kami sa Birada Aguila, tinatalakay namin yung bakit mahirap ang Pilipinas. Isa yung corruption, di ba? Pangatlo tayo sa pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia. Therefore, pangatlo tayo sa pinakamahirap. Mayroon pong automatic na ugnayan, eh. Ikalawa, yung sinasabi ni Dilima na walang direksyon, may direksyon po tayo. Lahat, ulitin ko na po for the million times, lahat ng bansang yumaman nag-invest sa infrastructure. Nag-invest po tayo nung panahon ni Tatay Digong. Meron po tayong build. Nung panahon po ni Tatay Digong, meron po tayong matatag, meron po tayong malawak, meron po tayong programang totoo laban sa korupsyon. Diba? Alam natin yan. Pinapakain ni Tatay Digong. Natigil. Yung pinaka-corrupt, isa sa pinaka-corrupt na practices laban sa mga OFW natin, yung mga laglag bala na yan, natigil po lahat yan. So kung ang dahilan ng kahirapan ay korupsyon at pag-attract o hindi tayo maka-attract ng foreign investors, tinugunan na po yan ni Tatay Digong. Di ba? Peace and order. Laban sa droga. Magkakaugnay po lahat, eh. Kaya nung panahon ni Tatay Digong may direksyon na tayo. Pero Dilima, nung panahon na may direksyon yung Pangulo, sinang-ayunan nyo ba? Hindi rin. Tinutulan nyo rin. So wala talaga kayong sasang-ayunan, di ba? Kahit sino. Panahon ni Tatay Digong, meron tayong direksyon. Kaaway nyo si Tatay Digong. Kinampihan ninyo yung mga durugista,
Yung human rights ng mga drogista, human rights ng mga drug lords, human rights ng mga drug pusher. Yun po ang pinagtanggol ninyo para pasamain si Tatay Digong. Di ba? Wala kayo na puna sa build. Alam nyo kung ano lang ang puna nila sa build. Eto po, tanda ko po itong sinasabi ng mga dilawan. Nung panahon ni Tatay Digong na marami tayong infrastructure, alam nyo kung ano sinasabi nila? Panay na lang kayo tulay, panay na lang kalsada. Buti pa, binili nyo na lang yun ng bigas na may makain kami. May makain yung mga mahihirap. Imagine niyo po, yun lang po yung tangi nilang puna. Wala po silang puna na ninanakaw nyo naman yan. Wala silang puna na yung mga pinatatayo ninyo ay substandard dahil ninanakaw nyo. Wala pong ganun eh. Puro kayo tulay, puro kayo makakain ba yan? Yung pala, makakain ba yan? Yun lang po ang puna nila sa build. Naglinis ng Dolomite, pinaganda. Oh, ba't kayo naglinis niyan? Galit kami, wala na kaming taihan. Wala nang marumi. Yun lang po puna nila, wala nang marumi. Wala na silang tataihan. Yung pagpapaganda po. Anyways, balik na po tayo rito, no? Balik na tayo rito. Sinabi ni Loren Legarda yan, wala naman daw makita sa Dolomite. Alam mo, Loren Legarda, kung ganyan po ang katwiran natin, questionin mo na rin bakit pinagaganda yung Luneta, wala naman tayo nakikita dyan. Questionin mo na rin, kasi ang mahal ng ginagastos natin sa Luneta eh. May mga bayad dyan, may mga bantay yan. Pati si Rizal may bantay. May nahihita ba tayo riyan? Ano ba ibig niya sabihin na nahihita? Mali siya, di ba? Alam niyo po, yung mga mahihirap po na taga Maynila at karatig po, hindi lang po sa Maynila mismo. Sa buong Metro Manila, pati po sa mga Bulacan at Cavite, wala po kami rito, no, Senator Legarda, wala po kami rito na magagandang beach katulad ng meron sa mga Kabisayaan. Wala po kaming Boracay, wala po kaming Siargao, wala po kaming mga beaches na katulad sa Palawan, Puerto Princesa, wala po kami nun. Dito po. So, ine-expect nyo po ba para masiyahan po kami? Bakit po kayo nagpupunta sa mga beach, Senator Legarda? Total, pinag-iinitan mo yung Dolomite eh. Bakit kayo nagpupunta sa mga beach? Wala naman kayo nakikita ron, naaarawan lang kayo. Di po ba? Nagagandahan kayo sa mga beach. Gustong-gusto nyo pumunta. Gagastos kayo, sasakay kayo ng eroplano. Yung mga mahihirap po, mga taga Maynila at karatig lugar, buong Metro Manila, wala po pang sakayan ng eroplano. Hindi po makakaalis yan sa Luzon. Saan po sila makakakita ng beach? Sa Dolomite. Pero hindi ka pupunta ron, Senator Legarda. Kasi madidirehin kayo eh. Pumunta ka na ba riyan sa Dolomite? Senator Legarda, pumunta ka na ba sa Dolomite? Yan po ang beach para sa aming mahirap. Sumalampak po kami dyan. Parang naramdaman na po namin yung taste po ng niraramdam ninyo pag kayo po'y nagpupunta ng Boracay, nagpupunta po kayo na Amanpulo, nagpupunta po kayo ng mga big time na mga resort. Ganun po. Ipagkakait nyo po ba sa amin yan? Makakita na kagandahan? Yung sinasabi natin eh. Di ba? Wala po kayong pakialam sa mga mahihirap. Ayaw nyo silang makakita ng magandang tanawin na libre. Hindi, can't afford po kami na makakita ng magagandang beaches. Pati ba naman yung Dolomite? Hindi, gibain nyo na lang po. Ibalik nyo sa dati. Ibalik nyo sa dating basurahan. Ibalik nyo sa dati na tumatai si Redon. Si Congressman Redon yata tumatai dyan kaya ayaw niya. Galit siya nung natayo yung yan Dolomite eh. Ibalik nyo na lang po sa dati.
Nataihan yan. Gawin nyo, wag nyo na rin pong pagandahin yung Luneta. Yung mga intramuros po, wag na pong ponduhan yan. Ba't pinaponduhan pa yan? Di po ba? Itulad nyo na po. Ayaw nyo kagandahan pala eh. Lahat na po na magagandang lugar. Talaga ba sinabi ni Ligar? Baka naman. Baka naman pinapahamak nyo lang ako rito. Ligarda on Dolomite. Ito mga to minsan tapos ite-tape nyo ako. Ayun. Senator Ligarda. Ayan. Hindi nakikita ang silbi ng Dolomite Beach. Wala raw silbi ang Dolomite Beach. Yung Luneta rin po, wala rin po silbi yan. Buwagin na natin. Pataihan nyo na lang po. Ano pa ba mga magaganda sa Maynila? Lahat po ng mga parke. Wala pong silbi yan eh. Di po ba? Wala pong silbi po yan. Ayan po, hindi nakita ko na. Wala pong silbi yan, Senator Loren Ligarda. Luneta, lalo na po yung Luneta. Laki-laki niya, no? Laki-laki ng lupa na yan. Wala namang silbi. Pataihan na lang natin sa mga tao para magkaroon ng silbi. Pero yun nyo, gumagastos tayo dyan, naglilinis, nag-ano ng mga damo, naglalagay kayo ng mga bantayog. Ano ba silbi niyan? Talagang mga tao nga naman. Kasi po kayo, hindi nyo po kinakailangan... Alam niyo po ba kung saan nakatira yung mga taong nagpupunta ng Luneta, nagpupunta ng Dolomite? Wala naman po mga mansyon yan na katulad nyo eh. No? Diyan lang po sila nahahanginan. Alam niyo pahangin? Nature, pahangin. Yung makalanghapan lang sila na simoy ng hangin sa dagat. Kasi hindi po nila kayang pumunta ng Boracay. Yung ba naman pagkakaitan nyo? Dati po, alam nyo ba kung anong amoy ng simoy ng hangin dyan? Gabantot po. Yung nagsasabi, na, mga politiko nagsasabi na wala naman silbi ang Boracay. Baka kayo ang walang silbi. Antindi, no? Kung maglahatan, no? May sinabi ba kung kay Digong nanggaling yung Dolomite? Pondo ng Dolomite? Alam nyo, huwag kayong bobos. Ikaw angas ng Pinas. Sinabi ba namin na kay Digong nanggaling yan? Nagre-react kami, wala daw silbi yung Dolomite. May sinabi ba ako na galing kay Digong yung Dolomite? Kung nagagandahan ka sa Dolomite, very good. Ba't ka magagalit? Utak nyo talaga, oh. Ano ba namang utak yan? Pinupuri ko nga ang Dolomite. Hindi ko naman sinabi na inangkin namin yan. At wala pong umangkin. Luneta nga eh. Si Digong ba nagpagawa ng Luneta? Hindi pa tayo tao, may Luneta na eh. Ibig nyo sabihin, kay Digong ba yan? Naknampo pa namang logic yan. Ang point ko dyan, kung yan po ay nasisiyahan po yung tao sa pamamasyal sa Dolomite, inihalin tulad ko po siya sa nasisiyahan yung tao sa pamamasyal sa Luneta. Kung wala ka nakikitang silbi niyan, Senator Ligarda, kasi marami kayong napapasyalan. Hindi lang po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa rin. Hindi po ba? Dun nga sa Hong Kong semento lang tapos dagat wala ngang beach dinarayo pa rin. Semento lang yun Di ba sa Victoria Bay? Semento lang po yun tapos dagat. Dagat ba yun o bay? Ano ba yun? Tama, dagat. Eto nga, may beach pa Yung mga
kalokohan yung mga pinagsasabi nyo na hindi naman pera ni Digong. Hindi nga pera ni Digong, pero siya naman nagpalinis ng Dolomite. Siya naman nagpalinis ng beach na yan. Masama pa rin sa inyo. Dapat pala pera ni Digong. Kalokohan talaga nito mga to. Sige, pag malaki mo naman yung kay Marcos. Anong hindi pera ni Marcos na ipatayo? Wala. Wala pala. Kahit hindi niya pera, ano ang naipatayo ni Marcos? Wala. Ayan. Yan ang sambahin mo. Yung wala na ipatayo. Okay, punta na po tayo rito. Balikan na natin yung heads will roll na faulty flood control works. Maganda po to, Mr. President, na meron na kayong nakikita ngayon. Sabi nga, meron pong hindi pinangalanan. Diyan kami bilib na bilib sa inyo. Si Tatay Digong po, tinanggal yung pinakamayaman daw. Pinakamayaman na USEC sa DPWH tinanggal ayon kay Erwin Tulfo. Pero ayaw pangalanan. Bakit po? Nahihiya kayo sa pamilya? Nakakahiya po para sa pamilya? Na yung ikinayaman ay galing sa nakaw? Ganun po ba? Nahihiya po kayo para sa pamilya nung magnanakaw? Si Tatay Digong nga, wala pa kayo napapatunayan na kasalanan. Pinakulong niya na sa ibang bansa eh. Si BP Sara nga ini-impeach ninyo kahit wala naman kayong ebidensya. Pag mga Duterte, okay lang na ipahiya. Pag mga Duterte, okay lang na tawaging Inday Lustay. Okay lang tawagin na magnanakaw. Okay lang tawagin na mamamatay tao. Kahit wala pa napapatunayan. Pero yung mga USEC na ayon kay Erwin Tulfo ay sinibak dahil sa yumaman ng gusto sa DPWH, ni ayaw niyong pangalanan eh. Bakit po ganon? Maitanong lang. Nakakahiya po para sa may anak po yan, may mga pamilya, may mga apo, ganon. Nakakahiya naman na pangalanan yung lolo nila o lola nila. Hindi ko alam kung babae o lalaki yung USEC na yan. Magtanong ka na maayos, hindi yung tatang mo ba ako? Hindi nga kita kilala, paano mo ako naging tatang mo? Ano yung tanong mo? Hindi yung pambobong tanong. Sige na. Tatang niya raw ako, di nga sila nahiyang nagnakaw. Ayaw pangalanan, pero tinanggal. Tanong ko, hanggang tanggal lang po ba, Mr. President? Hindi ba dapat siya bago spokesperson. Hindi po, ang gusto po naman namin, makulong naman. Ang gusto po naman namin ay maparusahan. Kung totoo po nagnakaw yan, bakit tatanggalin lang? Tignan niyo po, pangako lang po to, heads must roll. In faulty flood control. So sisibakin lang po sa pwesto. Napakaswerte naman. Magnanakaw ka ng bilyon, sisibakin ka lang sa pwesto. Yung matino po na tao ng gobyerno, kahit magretiro, hindi makakakita ng bilyon. Ibig sabihin, parang pag sinibak mo lang kasi sa pwesto, papaunawa ko lang sa inyo, wala na siyang trabaho. May bilyon naman siya. Yung pong nagtiyaga, hanggang 65 years old, nagtrabaho, hindi nagnakaw. Makakakita po ba ng bilyon yun sa kita niya sa sweldo niya lang sa pamahalaan? Hindi po siya kikita ng bilyon. Ibig mo sabihin, Badong, magre-retiro na yung isa? Hindi siya nagnakaw, wala siyang pera, wala siyang bilyon? Opo. Pero yung nagnakaw, sisibakin lang? Opo. Sisibakin lang. Hindi sasampahan ng kaso? Ewan ko. Wala tayong naririnig na sasampahan ng kaso. Panay heads will roll. Yung heads will roll, pangako lang yun. Wala pa po. Isa pa lang yung nababalitaan natin kay Erwin Tulfo na bagong spokes ng Pangulo.
Kailan po sila kakasuhan, Mr. President? O wala? Wala lang. Hindi nakakasuhan. Walang kasuhan, tanggal lang. Magnakaw ka, walang kasuhan, tatanggalin ka lang. Tindi, no? Magretiro, kulang pa sa gamot. Yung mga tapat po. Okay. Ngayon, dito po tayo sa pangalawang part. May sinasabi pa si President Marcos na alam ko na. Hawak ko ng pangalan. Baka gusto mo naman sabihin sa amin kung sino yung mga... Hawak niya na raw yung pangalan. Abangan nyo sa susunod na vlog ni President Marcos. Doon niya i-reveal kung sino, kung sino yung mga magnanakaw dyan sa flood control projects. Okay, punta po tayo rito sa HOR. Alam po ninyo, Mr. President, man-made po ang problema ng Pilipinas. Man-made. In fact, ito po, lahat po ng dinadanas natin ngayon. Unlike po kay Tatay Digong, nung panahon po ni Tatay Digong, may magaling tayong presidente, may direksyon po, naantala po dahil sa hindi inaasahan na pandemya. Hindi po man-made yun. Talagang problema po yan ng buong mundo. Sayang. Kung walang pandemya, naku, ang unlad-unlad na ng Pilipinas. Sayang na sayang po talaga. Okay, anyways, eto po, unlike po sa panunungkulan ninyo, Mr. President, man-made po eh. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, man-made. Bakit po? Pwedeng iwasan, pero hindi iniwasan. Pwedeng maiwasan, pero sinadya po eh. Sinadya po magkaroon tayo ng problema. Ano po ang mga problema natin? Problema po dyan sa lintik na West Philippine Sea. 6 years, wala tayong problema ng panahon ni Tatay Digong. Tama? Tama. Bakit? Nakipagkaibigan tayo sa China. Yun po yun eh. Diplomatic. Alam niyo po ba yung mga nagdidigmaang bansa? Yung may digmaan po, yung nagbobombahan. Yung mga nagbobombahan po ng mga missile. Alam niyo po kung ano lang ang pangarap nila? Sana matigil na yung digmaan. Yan po sa Russia at sa Ukraine. Alam niyo po kung ano pangarap ng mga tao riyan? Mr. President, at sa inyong lahat. Tinitiyak ko sa inyo, ang pangarap lang ng mga tao dyan, sana matigil na yung gera. Dami na namatay, etc. Okay. Tayo, dati nating kakampi yung China. Pwede pa rin natin ipagpatuloy lang yung pagiging magkakampi. Pero siraan yung presidente na lumutas ng problema natin sa China. Siniraan pro-China daw. Samantalang 6 years, wala tayong naging problema sa China. Ngayon tayo may problema sa China. Ngayon, kanino sinisisi? Kay Duterte. Di ba? Man-made, Mr. President. Wala sana tayong problema dyan kung tinuloy nyo lang po yung pakikipagkaibigan nyo sa China. Okay, ikalawa. Lahat na po ay dulot na po ng House of Representatives. May problema po kayo sa mga Duterte ngayon, di ba? Pinakamabigat ninyong kalaban sa politika, ano? Mga Duterte. Tapos susulpot na yung mga dilawan. Nagpaparamdam na sila Laila de Lima. Okay. Nalutas na po sana yan. Hindi po ba magkakampi kayo ni Sara Duterte? Hindi po ba uniteam kayo? Ano po ang ginawa ng House of Representatives? Inakusahan si Sara Duterte na mayroong ngayon nga, pinag-iisipin na namin, parang sinadya nyo talaga eh. Nanghingi ng confidential fund, binigay ninyo, December na. Ilang araw na lang. Natural, gagastosin po yun. Alam nyo po ba, taga-gobyerno ko, pag binigyan ka ng pondo, dapat mong gastosin. Ayun pala gagawing issue. Binigay ng December, ginastos, kailangan mong gastosin yun ng December. Ginastos, 11 days, ginastos. Diyan na po. Sinimulan ng siraan.
kasabwat ng mga congressman, yang media. Ano pa ginawa ng House of Representatives na nagpagulo? Unang malaking rally, unang maisog rally, dahil dyan sa pagpapapirma. Baka nakalimutan na natin lahat. Papirma para palitan ng konstitusyon. Anong tawag na nga doon sa pirmahan na yan? People's Initiative. Pirma. Ayan na po. Hindi, the believer. Alam nga naman sabihin ko lang Oplan Horus. Alam nyo, pinapaliwanag ko sa mas nauunawaan ng mga tao. 'Di ba? Pwede ko na sabihin, Oplan Horus yan. Tapos na tayo. Hindi po eh. Pinapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung nangyari. Iniisa-isa natin. Ito po kasi man-made. Ang nangyari pong problema ng Pilipinas, panay man-made po to. Wala naman po tayong pandemya ngayon. Isa pa, balikan ko lang po. Dahil ayaw na natin sa China, mayroon tayong nakatakda na naantala lang po yun. Bakit naantala po yung pagpopondo sa atin ng Mindanao Railways? Naantala po yun kasi may pandemya. Pero approve na po yun, meron na magbabudget, approve na lahat, buong Mindanao makikinabang. Sabi nung gobyerno natin, ay, ang mahal naman ng ng China. Ang mahal ng sinisingil. Sinisingil na, tubo. Mahal magpatubo ang China. Ayaw na natin yan. Tayo po umayaw. Pupunduhan na ng China, inayawan natin. Yung Mindanao Railways, inayawan po natin. Hahanap daw si Bautista ng, hahanap siya ng mauutangan na mas maliit ang tubo. Ang Japan daw at US, mas maliit ang tubo. Maliit nga tubo nila, hindi naman nagpapautang. Hindi naman kayo pinautang. Imagine, sinayang. Di po ba? Sinayang po. Ngayon, walang project yung Mindanao Railways. Man-made po eh. Man-made po yung mga problema natin. O yan, yung People's Initiative na yan. Ang daming nagrally, ang daming nag-ano yan. Yan. Tapos tinuloy-tuloy nila si BP Sara. Una, wala lang. 11 days, nakahanap ng confidential fund, Mary Grace Piatos. Sa tulong po ng media, akala nila napapasama nila si BP Sara. Ayan po ang ginagawa nila. Inunti-unti po nila si BP Sara hanggang makarating po yung rurok. Lahat papunta pala sa impeachment. Man-made din po, impeachment. Kagulo na naman. Si Tatay Digong naman, may Quadcom, lahat may Tricom, lahat po ng mga Duterte. Man-made po yan eh. Inaaway niyo yung mga Duterte at Duterte supporters. Si Pastor Kibuloy, nilusob ninyo. Panay man-made po. Na unti-unti nagagalit yung mga tao. Man-made po yan. Wala pong kinalaman. At may kinalaman po dyan lagi. Ang sentro po ng lahat ng pagkilos na to ay House of Representatives na pinamumunuan ng pinsan ng Pangulo. Siya yung naroon, no? Siya yung naroon dun sa sentro siya nung People's Initiative. Kasi nga, gustong baguhin ang konstitusyon para maging Prime Minister. O sino nagbulgar niyan? Pinsan niya rin, si Amy Marcos. Gustong maging Prime Minister kasi hindi mananalong presidente. Kaya gustong baguhin People's Initiative. Ang dami nagkakagalit, ang daming away-away dahil po dyan sa House of Representatives. Man-made po, hindi po yan pinuwersa ng kalikasan sa atin. Yung mga problema natin, hindi po pinuwersa ng kalikasan. Huwag kayo magpauso rito ng mga matrix na kung kalokohan nyo. Okay. Tapos yan,
Nung napasama na nila si Tatay Digong sa Quadcom, ayan na, dakipan na, man-made pa rin. Nagkagulo po ang mga Pilipino, talagang watak na po ang mga Pilipino, hatian na po. It's either maka-Marcos ka o maka-Duterte ka, wala po sa gitna. Maka-Marcos ka o maka-Duterte ka. Warak na po ang Pilipinas. Politically. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo, milyon po ang lumabas. Man-made pa rin para tutulan yung napipintong impeachment. Nakinig ba? Hindi. Milyon na po yung lumabas para magsabi ang Iglesia ni Cristo, ayaw namin. Kasi magkakawatak-watak ang mga Pilipino. Tuloy pa rin. Sino nagtuloy? House of Representative pa rin. Sino nagpasama sa mga Duterte? House of Representative pa rin. May Tricom para saan? Usigin yung mga Quadcom para saan? Usigin si Duterte na tatay. Yung committee ni Chua, para saan? Usigin yung anak na si Vice President Sara Duterte. Panay House of Representative to ha. Tricom para saan? Usigin yung mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte. Man-made po lahat ng mga problema natin sa Pilipinas. Kaalinsabay po niya, nakikita po ng mga investors, yung unang mga taon ni BBM, ikot ng ikot sa buong mundo para maghatak ng investors. May pumapasok po bang investors? Paano kami papasok dyan? Ang gulo ng Pilipinas. Presidente at Vice President magkaaway. Man-made disaster pa rin po. May revenge tourism sa buong mundo. Sa Pilipinas po, nababawasan pa turista. Sa mga karatig natin lugar, yung mga turista po, pasok na ng pasok kasi maghiganti, revenge. Hindi kami nakapaglakbay sa mahabang panahon ng pandemya. Ngayon maglalakbay kami. Mag-uubos kami ng pera. So nakinabang po, lahat po, kapitbahay ng Pilipinas lahat. Paano ka papasok sa Pilipinas? Nababalitaan mo, nakidnap o ransom. Mismo yung mga gobyerno nila ang nagsasabi na umiiwasan yung pagpunta sa Pilipinas. Man-made disaster. Panay man-made at sentro po niyan tong House of Representatives. Kayo nang gugulo eh. Maganda na maganda, unity mo. Ayaw nyo man sa gusto nyo, talagang ganun ang politika eh. Pero kinakampihan mo yung pinsan mo, Mr. President eh. Spoiled. O ngayon, nagsalita na yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional. Gusto nyo, sa February 6 na kayo. Imbis na maghintay ng February 6, hindi! Nagsalita ang boss ng lahat ng boss. Ano namin yan? Kukwestiyonin namin yan. Ngayon, may mga hindi nila kapanalig, sinasamantala na to. Nariyan na, nagrarally. Hindi naman nila kaano-ano yung mga yan. Yan na yung mga pagkakataon ng mga makakaliwa, pagkakataon na nitong mga dilawan na makabalik sa pwesto. Tandaan po ninyo yung dilawan tsaka makakaliwa, nagtatribe po yan habang may kaguluhan. Man-made po lahat yan. Bakit bumabaha? Natuklasan nyo na. Napakasimple pala. Nakita ko yung dinalaw ni BBM eh. Panay water lily at water hyacinth. Anak ng tinapay. Kung nilinis nyo pala, hindi bumara yan. Tuloy-tuloy ang tubig. Kung walang mga basura tama yung ginagawa ni Tatay Digong. Hindi. Gastosan natin na 1.4 billion. Man-made disaster lahat ang sinapit natin dito sa gobyerno na to. At sentro po dyan, itong House of Representatives. Ang tatapang po pare-pareho ng mga congressman, lalo na ng leader nila. Supreme Court na. Ano sabi ng Supreme Court? Hindi naman namin sinabi na walang kasalanan si BP Sara eh. Pwede kayo mag-file after ng 1 year. Hindi! Ngayon na kami!
Walang makakapigil sa amin. Kami pinakamakapangyarihan. Walang makakapigil. Kahit presidente, kahit sino, walang makakapigil. House of Representative, ang pinaka. Ngayon ang katotohanan. Huwag na tayo magbulahan. Ang peste po rito sa Pilipinas, dalawa lang. Yung mga dilawan. Bakit ba nakabalik yung mga dilawan? Ginamit po sila bilang atakdog. Dilawan, makakaliwa. Di ba? Sino atakdog muna ni Martin laban kay BP Sara? Di yung mga makabayan black. Si French Castro and Company. Gigil na gigil Kung uugatin nyo po yan, pustahan tayo. Ang ugat ng lahat na yan, sa House of Representative pa rin. Kung talagang mag-iimbestigahan, butin nga, nariyan si Marcoleta Iniintriga nyo pa si Marcoleta na sinabi raw ni Marcoleta, hindi naman siya Duterte. Nabudol daw tayo ni Marcoleta. Utot nyo. Nabudol ba kami? Bakit kakampi nyo na ba si Marcoleta? Iimbestigahan kayo ni Marcoleta. Maghanda-handa kayo. Mga